Gandang araw mga kapraktikal. Ito, ang ganda pa naman ng ref na to at ang dami pang laman sa loob at ang laki pa. Karamihan sa atin mayroong ganito, mayroong ref kahit hindi man ganito kalaki, malaking gamit natin sa bahay sa pag-imbak ng mga pagkain, di ba? Paano ang sitwasyon pag katulad nito ng pinuntahan namin, yung tinuturo ko, yon ang bakas ng tubig baha na umapaw sa ref nila. Halos 1 metro po ang nalusong sa baha ng ref nila po mga kapraktikal. At sa ganitong sitwasyon, mapapatanong po kayo kung papaandarin nyo pa ba yung ref mo or tuluyan ang ibigay doon sa basurero. Tapusin nyo na lang po yung video na to para po maliwanagan tayo. Ito na, tanggal ko na ang cover sa likod. Ayan. Ayan, kitang-kita po mga kapraktikal na basang-basa yung base. Yan, hindi pa humupa yung tubig doon sa base. At tanggalin natin ang clip ng cover ng compressor. At yung screw sa gilid, tatanggalin natin. Ayan. Tanggal na yung lock niya. So, mabunot na yung plastic cover ng terminal ng compressor. Ayan, importante kasi dito mga kapraktikal, matuyo to. At ito kasi lumusong sa tubig ay talagang basang-basa ito mga kapraktikal. At pinapandar nyo ito kaagad ay sigurado po ako masisira yung makina nyo. Kasi hindi gumagana yung ano dito, starting relay. Maso-short siya dahil sa tubig. At alam na natin yung mga kapraktikal, yung tubig isa good conductor of electricity. Yon. At isunod natin tanggalin itong overload relay. Yan, medyo matigas siya bunutin. Yan, inigwatan na lang natin ng screwdriver. At tutuyuin po natin itong starting relay mga kapraktikal gamit ang heat gun. Isit mo lang yung heat gun sa pinakamababang setting niya ng thermostat. At pati yung electrical box niya kapraktikal, ipatuyuin din natin kasi nandun yung capacitor niya at splicing. At ito rin yung terminal ng compressor mga kapraktikal, patuyuin din natin. Pag tuyo na lahat, pati yung tubig nandun sa base, ibalik na natin itong starting relay at saka yung overload. So kung anong unang tinanggal nyo, yung huli na ikakabit nyo. So ito, balik na natin yung plastic cover niya. Ihigpitan natin yung screw nasa gilid. Ayan, higpit na. Ibalik na natin yung electrical box niya. Yan, tuyong-tuyo na yan. So pagtapos nitong kuwan, pwede na natin talagang paandarin to. Pagtapos nating may kabit to. Non-inverter pong unit na to mga kapraktikal. At pag inverter to ay lalo talagang patutuyuin nyo. Ganito din ang gagawin nyo. At ibalik na natin yung lock yung clip sa compressor cover at i-plug na natin. Yan. Naka-EBR po kasi itong refrigerator na ito mga kapraktikal. Ayan, mayroon na siyang voltahe at umaandar na. Ayan. Kita na natin yung temperature niya. Umaandar na siya, gumagana na siya. At ibalik na natin ang cover sa likod. At yun po mga kapraktikal, okay na to. Pwede na itong gamitin ng tuloy-tuloy. At yun lang po mga kapraktikal. Salamat po sa panonood. Thanks for watching. Hanggang sa susunod. Babo!